na pag once na meron kayong sinabi, gawin nyo. Okay? So, number 2 is hidden faith will be revealed. Hidden faith will be revealed. Makapagsasabi na ba kayo ngayon na meron kayong pananampalataya kay Lord? For sure. For how many months na meron nag-preach sa inyo din? Kasi faith comes from hearing the word of God. Na nagkakaroon ng pananampalataya ang tao dyan sa Panginoon sa pamamagitan ng pagdinig ng mga salita ng Diyos. So I believe tayong lahat, we have different measure of faith. Yung na ibang ang ilang pagtuo, kang tapaw, na ibang grabe ka, lalong kayo ang pagtuo nila kay Lord because nag-matter na siya how you devote your life in the Word of God. Na yun, no? Yung mga panahon natin ay ginugugol para tayo makinig sa salita ng Panginoon Diyos. And also your faith is being tested. Sinusubukan po ang ating mga pananampalataya kung tunay ba yan. There are people when they're being tested by God, they turn away from the Lord and they choose to believe God and they doubt God. Tama? Hindi natin alam na through trials, God wants us to overcome the trials. He wants us to persevere kasi in that way, our faith become complete. Ayun. So, gusto ni Lord na muluhaw tayo. So, hidden faith will be revealed. So, dapat po, ang ating pananampalataya kay Lord ay dapat is mapadayag gayud siya sa mga tao. Makita sa mga tao na ikaw, tinuod nga na pagtuo kay Jesus. Because no matter what, you will choose to speak the truth. Alam mo yun, kasi alam mo na kasalanan na magsinungaling. Yung mga ganyan, na you put the Lord over everything. Siya ang number 1 priority. Kahit, alam mo yung, meron tayong party Sunday. Party na magdagat na, but you are committed na I will give my Sunday to the Lord because give what is right for the Lord. Sabi nga, no? Give what is due for Caesar and give what is due for the Lord. Binigyan na ako ng Monday to Saturday. It's up to you what day. You will consider na kung saan it's a time for you to worship the Lord, to gather together sa mga fellow believers. So, meron ka bang panahon para kay Lord? O imuhang gigamit ang tanang adlaw nga gihatag ni God sa imuha? Can you give a time for God who is the author and the source of all your resources? He's the reason. Kumbaga, the Lord is really worthy talaga na pasidunggan, alagaran. Make the Lord become known sa buhay nyo, na makilala ng mga tao na ikaw ay tao, may Diyos, may takot sa Kanya, at meron kang pananampalataya. Let the people see your difference. Make a difference na ihalad na kay panahon para sa Ginoo. Dili ko ba'y isa ko mag-join kay Sunday Manggod, magsimba. Like, people are watching you, the way you decide, the way you choose your ways. Alam mo yung masasabi nila na ibang-iba ka. Hindi ka tulad kung asa ang lingaw dito ka. Kasi hindi naman sa lahat ng panahon masaya. Okay? So here, Nicodemus, isang palatandaan. Isa dito na mga tao na kung saan na itinago niya ang kanilang pananampalataya or their faith in the Lord. Sino ang masasabi natin? One of the example dito ay si Nicodemus. Nicodemus is the first came to Jesus secretly at night. He was afraid of others, but later he openly helped bury Jesus. So, see, that time is si Nicodemus Manggod is, kumbaga, dili niya gusto ipakita nga siya usa ka nagatuo kay Jesus Christ, busa ni adto siya sa gabi aron walay makakita kaniya. And the moment nga si Jesus namatay, na usa ka lalaki dinhi nga si Joseph. Basahon ako sa John chapter 9 verse 38 to 40. Human ni adto si Joseph or Jose nga taga Arimathea kang Pilato ug nananghid nga kung mahimo tugutan siya nga kuhaon ang patayng lawas ni Jesus didto sa krus. Kini si Jose usa sa mga tinun-an ni Jesus. Apa nagtago lang kay nahadlok siya sa mga kadagkuanan sa mga Hudyo. Gitugutan siya ni Pilato busa gikuha niya ang patayng lawas ni Jesus. So, sunod na siya. Miuban usab kaniya si Nicodemo, kini si Nicodemo maukad tong miadto kay Jesus usa ni anang kagabi. May dala siyang pahumot nga gisagol niya ang mira or myrrh ug aloe vera
nga mga 35 ka kilo. So gikuha nila ang patayng lawas ni Jesus ug ila kining gibuliburan ug mga panapton. So gibalot si Jesus that time. Og nya gibutangan og pahumot kay mao kini ang nabatasan sa mga Hudyo kung maglubong og patay. So nakita nato dinha katong buhi pa lamang si Jesus, wala gayud nila gipadayag nga sila manununod ni Jesus. How about kita? Are you really a follower of Jesus Christ? Mga disipulo ba ta ni Jesus? Mga tinun-an ba ta ni Jesus Christ? So kung kita tinuod nga na ay mga pagtug nagatuman kay Jesus, ayaw ikaulaw that you are praying when someone is watching, no? Puampo, mga mo, yawan-on ng yapon. Di ba naiingana, no? And because of that, you are afraid of how, ka na bitang matalaw ka, or maulaw ka, saan sa isulti sa imong friend. Kaya wala man sila na anal, or Bible, maputol sila, masungay, alam. Kaya ingana lang mga joke, but sometimes it hits you. But you know what? Let them. It just only starts from the beginning. Sa simula lang yan, then later on, maanad na sila, makabalo na sila that you are a believer of Jesus Christ and you have no idea that with your life, the way you live, the way you act, you are influencing other people. You bless them, you're teaching them, you're showing them what is the right way to live. Now, you have, before you eat, you need to pray, acknowledge. Muna yung reason, masakitan mong tiyan, na makunin yun sa after kaon na sakitan mong tiyan, because you have to bless the food. Lord, bless this food, sanctify it, Lord, impure kini nga pagkaon God sa pangalan ni Jesus. So, everything na atong ginabutang sa atong baba, malimpyuhan na pinaagi sa atong pagtampo diya kay Lord. By faith, gilimpyuhan na ni Lord ang atong pagkaon. So, muna siya na mga times nga, grabe, daghan na kayo mo gipangkaon, wag gihapon mo na busog. Nga man, wala man jud giampuan. Muna nga, matingala ka nga, even do gamay lang inyong pagkaon, but when you pray, the Lord filled your stomach. So it is so important. There's really a blessing na agay panalangin nga ihatag ni Lord the moment that you acknowledge God in everything na imong ginabuhat, no? So muna gusto ni Lord na ipadayag ang ato ang mga pagtuoy pakita sa mga tao nga mahimo kita nga suga sa kini nga dapit sa imong mga katrabaho. Kumbaga ngit-ngit na kining kalibutan ni puno na sa kadaot. So let us be the light. Nihimo kitang kahayag sa atong palibot. That here, so unsa ba ang atong matun-an sa kini nga na hidden faith will be revealed. First is lesson here is if you truly believe, your faith cannot remain hidden forever. Dili gayud kontinuod gayud nga naa kay pagtuo diha kay Lord. Ang kanang imong pagtuo dili magpabilin nga tinago, it will show. The way you speak, the way you act, the way you make a decision, people will really see where your faith stand. Kung asa jud ka nagabalog. So Matthew chapter 5 verse 14, you are the light of the world. So Bisaya pa, sama kamo sa mga suga nga nagahatag og kahayag sa mga tawo sa kalibutan ug kini dili gayud matago sama sa siyudad nga nahimutang sa ibabaw sa buntog. One left. Okay, so, siya dinhi, kitang tanan, nga naana kay Lord, kasi si Jesus ang kahayag. So, kung tinuod nga nagpuyo sa Lord sa atong life, sa atong kinabuhi, mga tagsama daw kita nga suga, nga naa din ha sa buntod, no? Nakatuhod. Isipon daw, naibuntod. Kung kita ka, hayaga, uy, kaya mata kang naibuntod. Tayo malantaw ka na nabuntod din niya. Ang makita gud mo is ang kahayag. So, ana ta na makita gayud ang kahayag sa ato ang kinabuhi. Amen? So, number 3 is that hidden good deeds will be rewarded. Na may mga panahon nga nakaginabuhat nga maayo sa sikreto nga wala sang muban na kadungog. No? So, hi! Hello! This is the last one. Number 3 is hidden good deeds will be rewarded. So, ang ato mga maayo mga buhat gayud bisan sa tinago pa kana, wala may nakakita, but there is a God that sees everything atong ginabuhat. So, one of the illustration in here is Joseph. So, that Joseph, Joseph nga anak ni Jacob,
So in that time, gibaligya man nila kay patyon man tanila, gibutang nila dito sa well, no, diha sa kanang murag balon. Ay gusto lagi nila patyon, but naluoy man ang sakaigsoon, and they said na, okay, namay ni Agi din nga magkakalakal, so ilahang gibaligya. But the enemy, the plan of the enemy is to destroy him, but they have no idea with the plan of God that the Lord, that was the kanabit ang plano ni God na siya madala sa Ehipto, because in the long run, the moment nga maniguwang na sila, magkaroon og taggutom sa ila. Gigamit si Joseph that time para siya ang muluwas sa tibuok mga Israelita, because he will be exalted because of his humility. So sa kanang panahon, make the story short, nahimo siyang slave, nahimo siyang prisoner. Kinabaligya man siya dito, no? Dito sa Egypt. So Joseph served faithfully even in secret. So that time, nangalagad siya diha sa Ginoo. Nobody saw his struggles, his pain, and his loyalty, but God did. So later, he became a governor sa kanak nga dapit. So, nahimo siyang pinirisog apan maka-interpret siya sa mga damgo. So, gitagaan siya gasa sa Dios. So, diha siya nahimo na exalt siya kay ang hari na yung mga pananaw na damgo. So, na ako'y nasayra, na ako'y nailhan nga usa ka lalaki, nga naa dito sa prisuhan, busa siya. Gipatawag kato siya. So, kato mga katawhan or trabahante or servant sa king, nag-try na they will try to interpret it but they cannot interpret. But gipanalanginan siya, kumbaga, he found favor in the Lord. So, niya na siya din si Jose matinud-anon. Okay. Sa Genesis, let me read this one. Genesis chapter 39, verse 21 to 23. Nagauban gihapon ang Ginoo kay Jose, ug tungod sa kaayo sa Ginoo, gikahimutan sa tigdumala sa presuhan si Jose. Wala na maghunahuna pa ang tigdumala sa presuhan bahin sa mga butang nga gitugyan niya kay Jose, tungod kay uban ang Ginoo kay Jose, ug gihatagan siya sa Ginoo ug kalampusan sa tanan niyang gihimo. Here's the thing. The moment that you start na ibutang nimo imong pagtuo kay Lord, even though kanabitang nagtrabaho ka din tungod na kay pagtuo kay Lord, and you're doing good sa imong ginabuhat, bisan pag wala nakakita imong boss din but imuhang ginabuhat nimo ang the best din bisan pag walay nakakita, bisan pag walay naka-appreciate, but remember that there is a God who is watching you. And the moment nga imong gi-honor si God sa tanan imong mga ginabuhat, the Lord will give you that blessing. You have no idea na tagaan ka niya, i-increase niya ang imuhang kaalam, imong kanabitang pagiging mag-excel ka sa imong ginabuhat, and people will see unsa ka kamaayo sa imong ginabuhat, and you will find favor from the Lord. Wow! Tandugo niya ang kanang kinabuhi sa imong boss, and you have no idea how ka gipataas. So just continue kung unsa man imong trabaho, buhata og maayo, buhata og tarong, buhata og kanang naay kanang katapatan, no? Be faithful, be truthful sa tanan nimong ginabuhat, because one day you will be rewarded in everything na imong ginabuhat. Let the people see that there is really God working and living in you. So manano? So in Matthew chapter 6 verse 4, hapit na gyud. Your Father who sees in secret will reward you openly. So aron mahimong tago ang imong paghatag, ug ang inyong amahan nga nagtan-aw sa inyong gibuhat sa tago, muhatag kaninyo og ganti. Kung bisag unsay imong gibuhat nga maayo din ang Dios mo ganti kanimo. You just trust in the Lord, because this God, the creator of heaven and earth, is the God of reward. Makahatag ganig maayo ang imong amahan nga daotan. How much more this God is a good God who been faithful to us even though we are not faithful to Him. He never stopped chasing you with His love. Dili mo undang ang Ginoo sa paggukod kanato pinaagi sa iyang gugma. Only because of God's love, mabalik na, Lord, pasaylo ako, God, sa pagdautan ko, Lord, you still forgive me, God. You still see the goodness of God. That's why God wants us to imitate the Lord, because hindi mo alam yung mga taong kasama mo nga dautan, just revenge with love.
do something good. Do something good. Alam mo, mahihiya na yan siyang gumawa ng masama sa'yo. Okay? So, the how to conquer evil is to do good. Okay? So, here, last natin. Kung adunay sala, pangayo o pagpasaylo, karon, ayaw paabuta nga ipadayag sa Dios sa uban. So, kung nakakaroon, hidden things. If you're watching pornography, if you're watching... So, kung nagasabok ka din na, sir, let's say, kung natin mga uyab din na, kanang outside marriage, sir, kung minyo pata, sir, no, kanang, di patamin nyo, ayaw sa sulod, ayaw pag-cash advance, cash advance, pag minyo lang sa, ha? So, anything kasi, everything is visible diha kay Lord. Kung nagapangawat ka, nagapangilad ka, and kanang mga pagbutang-butang, mga storya nga diri tinuod, it's better to stop that one because still, ikaw pa rin aanihin mo kung ano tinanim mo. Whatever you planted, you will reap, di ba? Kung ano yung tinanim mo, iaanihin mo kung ano yung, okay naman to, oh yes. The Lord sees it. So, habang, bago pa ipadayag ni Lord, pag maghinulsog ka na basin makakaplag pa kagkaluo yung grasya ni Lord. Amen? Kasi God is merciful. Lord, forgive me, God. Help me, God, to get right with you. I am also a sinner. But, alam mo, the moment you're convicted by God, Lord, help me to get right with you. Amen? So, we have hope, and that's Jesus Christ. Tutulungan ka ng Diyos. Okay? So, kung adunay tinuod nga pagtuoy, pakita kini sa imuhang kinabuhi, ayaw ikaulaw si Kristo. Mana? Kung tinuod gayud, kung tinuod. Kung di tinuod, ayaw gyud. You can only show it like magpakunwari, but it will not last. But if it's really true, genuine, mulahutay ug mulahutay gayud. Timani, dili lamang katong nagaingon og Lord can enter into the kingdom of God, but only those people who does the will of the Father. Kinsa lang nagbuhat sa kabubuton sa Dios o kinahanglan nga kita mulahutay hantud sa iyang pagbalik. The last here, sabi niya kung nagbuhat ka og maayo ug walay nakakita, padayon kay ang Dios nagtan-aw ug magabalos kanimo. Okay? So kung himbawa nagabuhat kag maayo, do not give up and do not get discouraged. Kaya na, the Lord will bless you. It's better to get, makadawat ka o panalangin gikan kay Lord. Do not expect in return from men, but rather expect it from God. Bakit? Mas the best yung reward ni God kaysa kung unsay isukli sa usa ka tao. When you're helping someone, do not expect that person, specifically that person, ang magbabalik sa'yo kung anong ginawa mo mabuti sa kanya. Kasi, lahat ng tao pwedeng gumawa ng mabuti sa taong alam niya na makakapagbalik siya ng something greater than that. Tama? But hindi lahat ng tao na pwedeng gumawa ng mabuti sa taong alam niya na hindi man siya makabalos. So it's better, try to give something to those people that cannot give you in return. And the Lord will bless you with that. Okay? Na hindi ka nag-i-expect something in return. That God, you're doing it out of your faith because you want that person na lalo na pag walang kakayahan na tumulong or makapagbigay or magsukli, you're giving it because out of faith and you want that person na to recognize that there is God, the source, the provider. Lord, thank you God. I praise you God. Alam mo yun, pag walang wala, tapos you give, Lord, thank you God. Salamat Lord. Kasi giving can result someone else to praise the Lord. That's why you give, because you want the Lord to be praised. And I am here to give the message of salvation, the message of encouragement. This message it's more than yung pera, because this will save you and will give you life. The Word of God is our protection. Protection from sorrow, protection from sadness, protection para madaot ka, usa ka malaglag sa kanang sala. The Word of God is our guide. It will protect us. So I hope that you see the value of the Word of God. Kasi sobrang halaga po talaga ng salita ng Panginoon. This will give you life, eternal life, no? So yun, okay. So my conclusion for this is everything hidden will be revealed and live transparently before God.
Be transparent to God. Pero na moment ka sa kong Lord, naglagot yung ko God. Kaya when you pray to God, Lord, wala yung ko gano'n, ikaw ano. Paulit out to God, kaya hindi ka makapahungaw sa imong higala, sa imong mama. Lord, naglagot yung God. Pero the moment ka mapagawa sa kasi yung pagbati mo. But Lord, heal my heart. God, in Jesus' name, Lord, I pray God nga dili ko makapakita kaso ko. Diba? So, it's okay. Just be transparent to the Lord. Okay? Kasi gusto ni Lord na tayong lahat, gagawin natin ang ating Panginoon bilang ating best friend. Kasi minsan yung tao na tinuturing mong best friend, hindi pwedeng pagkatiwalaan. Tama? Hindi, that's the truth. That's why do not trust in man. Trust in God. So, ayan. So, ang tanang na tinago, ipadayag. So, pag kinabuhi nga limpyo, o tinuuray, sa atubangan sa Diyos. So, let us walk in the light. So, that's it for today. And I pray na napanalanginan ka mo. And always remember this in everything that you do in the darkness. Remember, someone is watching you.